Paano po mag-manual payment? Yun, shout out sa'yo, idol. Kung tinatanong mo kung paano ka magbabayad ng iyong loan sa RCBC, gamit ang RCBC Pulse. Basta po may laman po yung RCBC Pulse mo, may balance po yun. Pwede rin po sa GCash, kaya lang po, meron pong bayad yung GCash. May video po ako dyan sa unang nakapin video po kung paano po magbayad manual po ng inyong salary loan. Halimbawa po, pumunta po kayo sa inyong RCBC Pulse, buksan nyo lang po yon. Tapos punta po kayo sa pay bills po o bills payment. Basta po doon sa bills, pay bills. I-click nyo po yung pay bills. Tapos meron ka pong search bar na makikita diyan. I-type mo po yung biller name po ng iyong babayaran sa RCBC po ay RCBC Credit Bank Card. Yun po yung biller name na gagamitin nyo po. Hindi po yung RCBC Salary Loan. Hindi po. Yun po yung biller name. Yun po yung sinabi ng customer care po na nakausap po namin sa RCBC Credit Loan Service. Yun. RCBC Credit Bank Card po. Yung biller name po niya. Tapos, pag na-search nyo na po, i-enter nyo lang po yun. 16 digit po. May nakalagay po dyan na card number. Pero ang ilalagay po ninyo dyan is yung loan account number po ng inyong loan. Ang loan account number po ay makikita po sa outstanding balance po ng inyong loan. Yung 16 digits po na number sa ibaba po ng outstanding balance ninyo. Yun po yung inyong salary account number po. Yun po yung loan account number ninyo. Yun po yung ilalagay po ninyo dyan sa biller name na RCBC Credit Bank Card. Tapos yung 16 digit po. Doon nyo po ilalagay yung 16 digit na loan account number po. Yun po kasi yung account ng inyong loan. Kaya doon po kayo yun po yung babayaran ninyo ng inyong amount. Kung gusto nyo na po siyang i-fully paid, pwede rin po. Kailangan po munang yung first step po, kailangan nyo po munang tumawag po sa RCBC Credit Loan Service po bago nyo po siya i-fully paid. Para po maiwasan nyo po yung pagkakataon na halimbawa po pinuli paid nyo na po yung natitirang balance po ninyo doon sa inyong loan. Siyempre, na-total nyo na po, may 3 hulog pa kayo, ganun. Halimbawa po, natig 3,000, bali 9,000 po yung total po ninyo na binayaran. Gusto nyo na po siyang i-fully paid, ay may tamang proseso po. Bago po ninyo i-fully paid yung 9,000, kailangan nyo po munang tumawag para po makompute lahat-lahat po ng inyong babayaran na ipo-fully paid. Kasi po, meron pong termination fee po yung pag bayad po ng inyong loan kapag gusto na ninyo siyang matapos. May termination fee po yun. Baka mamaya po kasi babayaran po ninyo yung loan ninyo. After 3 days po is wala na kayong loan. Naghihintay po kayo ng panibagong offer. Wala pong lumalabas na offer. Ganun. May pagkakataon pong ganun. Kasi nga po, kulang po yung nabayaran po ninyo. Kasi po, baka po next payroll po kasi magdidak pa sa inyo yung anyong salary loan sa sahod ninyo. Kasi nga po, pag ang akala ninyo is napulipid na ninyo, sa system po ni RCBC, hindi pa po siya na-inform, parang ganoon po. So, kailangan po muna, unang-unang gagawin po is tumawag po muna para mapakompute po kung magkano pa po yung lumalabas po na outstanding balance ng inyong loan. Plus, may termination fee pa po kayo na dagdag babayaran po
para po dun sa pag-terminate po ninyo ng inyong kontrata sa inyong salary loan. Kasi po nakakontrata po yan ng 12 months, ganun po, parang ganun. So, mas maganda po kung tumawag po muna kayo sa RCBC Credit Loan Service Hotline po. Yun, so, yun na lang po yung gagawin ninyo para po kung sakaling makabayad na po kayo, maiwasan po ninyo yung halimbawa may dumating man na offer na loan, kinuha po ninyo. Ang mangyayari po doon sa sahod, nagkaltas po kaya sa sahod yung lumang loan ninyo, tapos may additional po na kaltas ulit para doon sa bagong loan ninyo. Panibagong loan account number na naman po kasi yung bago ngayon. Ibig sabihin hindi nyo po napa-stop yung luma, yung dating loan ninyo. Kaya po sinasabi ko sa inyo na bago nyo po siya ipulipid, is kailangan nyo po muna siyang itawag para po maiwasan po yung mga ganong pagkakataon po. Yun, so sana po nakatulong po itong video na to at ingat.